And what's up mga kalalabs? Hi, hello, and mabuhay. Good morning, good afternoon, and good evening. Ayan, sobrang namiss ko mag-intro ng ganito. So, lately kasi na-active ako sa TikTok at sa aking YouTube channel lang. More on, ako lang yung nag-video. So, lately kasi, at sa mga before pa, more on live tayo sa Facebook. So, since nag-focus na ako sa work, kasi yun talaga yung focus ko ngayon, kung may pageant man, tapos hindi ko rest day, talagang hindi ko siya mapupuntahan kung di talaga pwede kasi bawal po talaga mag-absent. At talagang nag-promise ako sa sarili ko na I need to grow up in a BPO industry. So, for you to grow up, kailangan talaga mag-focus ka sa attendance mo. Pero minsan talaga, no, sinusubok tayo ng pagkakataon. Charot. So, ito na nga, kasi napa-video ako, kasi gusto ko lang yung i-share yung insights ko, yung reaction ko about the pageant of Miss International Queen Philippines Mindanao. Kasi during their arrival look, grabe, ang daming magaganda. By the way, guys, sa hindi pa nakakaalam, meron tayong iba't ibang pageant na ng Miss International Queen Philippines kasi meron na siyang iba't ibang franchises. Franchises? Franchises? Franchise. So, merong Mindanao, Luzon, NCR, Calabarzon. So, ngayon, sa ano muna tayo, sa Mindanao tayo mapunta kasi nung mga nakaraan, hindi pa ako, um, hindi ko napanood ng buo. Yung wala din natang live stream, yung kanilang mga sashing ceremony or arrival na ganyan. Sa Mindanao kasi, napanood ko siya today. Kasi ano yung Team Hamloy, nag-live sila. So, ang dami mga ganda, pero of course, meron talaga at meron mag-stand out dyan sa kanila, no? Pero, ang focus natin is um, yung mismong franchise. Natuwa ako kasi, based sa pagkakaintindi ko, sinabi talaga siya live na yung mga ladies, hindi sila i-require na magbenta ng tickets for Miss International Queen Philippines Mindanao. Mapa-preliminary man yan or mapa-coronation night. I believe wala silang ticket sa coronation, sa preliminary. Coronation lang. So parang hindi nila i i-require na magbenta ng tickets ang candidates. Yun po ang pagkakaintindi ko. So, kung tama ang pagkakaintindi ko, ang ganda nun kasi, alam mo yun, parang hindi masyadong dagdag stress, dagdag ano sa mga candidates na kailangan pa nila magbenta. Kasi, syempre, ang hirap magbenta ng tickets ha. Most especially sa panahon ngayon, sobrang mahal ng mga bilihin. Then, isa pa sa napansin ko is nabanggit din ni Madam Leo Revita. By the way, she's a konsehal sa Tagum City and she's the regional director ng Miss International Queen Philippines Mindanao. At sikat po siya sa Mindanao talaga. Nabanggit niya na parang kung bukas ang coronation, parang ngayon pa lang, kunwari ang coronation is February 4 or February 9, February 8, magkakaroon lang sila ng siguro mga 3 araw lang o 2 araw na parang courtesy call with mayor. Tapos, wala nang gaanong event. Kasi parang, ang sabi niya, alam niya yung struggle when it comes to mga ganitong event. Kasi mahirap daw talaga at matrabaho. So, ayaw niya nang pahirapan yung mga ladies para diretso na coronation. So, isa pa sa napansin ko, yung mga nag-stand out for me. So, of course, number one, hindi dahil sa bias ako, no? Pero si Ninya talaga nag-shine siya. Isa siya sa nag-shine sa arrival. Um, yung kanyang look, kung titingnan mo yung picture na in-upload niya sa kanyang Facebook account, para siyang si Iliana Aduan ang ating current Miss Earth Air. Tapos, marami sila nag-stand out. Ang hirap kasi mag-tigan yung ganyan. Pero sumunod is si Sheila Magpali the third. By the way, guys, 5 ang kukunin sa Mindanao. So far, ngayon, masasabi ko, during the arrival look, Nina, Nina is number 1. However, good luck, Nina. Ilaban mo yan, kaya mo yan. And syempre, sana makapasok ka sa 5.
Bias na. Yung apat, Sheila Magpale. No, knowing her na nakita ko na siya mag-perform sa Tondo Fairy Queen, she's a total performer. And nakita ko na rin siya mag-perform during the Reign of Davawenya sa live. Tapos, yung sa Queen of Misamis Oriental, napanood ko din siya mag-perform, magaling. At napanood ko din siya mag-perform sa first batch ng Miss International Queen Philippines 2020. 2021? 2022? Basta siya, isa siya sa first batch. So far, pasok siya sa 5 ko. So, yung tatlo, bukas ko pa malalaman. Kasi meron silang preliminary, preliminary round bukas at interview. So, meron silang paglalabanan bukas, yung mga ladies. Ang nabanggit is parang hindi siya Filipiniana attire. Nawala sa isip ko. Basta isang kasuotan, tapos parang interview or Q&A. Para yun yung paglalaban ng bukas. Tapos yung score yata, ipapasok siya doon sa coronation para mapili ang top 15. So, ganyan. So, yun lamang guys. Kayo, sino ang top 5 nyo for Miss International Queen Philippines Mindanao? Share your top 5 sa comment section.